Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mayang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Ang kwentong mapakikinggan natin ngayon ay hango sa totoong karanasan ng ating sender na itatago natin sa pangalang Ako po si Chris. Second year college na ako ngayon. At gusto ko lamang pong i-share ang aking karanasan noong senior high school pa lamang ako. Isa ito sa mga hindi ko malilimutang pangyayari hanggang ngayon. Tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Friday the 13th noon. Normal lang ang araw. Naka-duty ako noon sa clinic ng school bilang isang volunteer school nurse. Bandang alas 9 ng umaga, pumunta sa klinik ang isang guro at nag-report na may nahimatay na estudyante sa 4th floor ng building ng junior high school. Agad kaming pumunta roon. Tatlo kami. Ako, si Jefferson at si Aye. Hindi nila totoong pangalan. Pagdating namin sa kwarto, nakita namin ang estudyanteng babae. Umiiyak. Pero biglang tumahimik at mahina niyang sinabing may nagyayaya daw sa kanyang tumalon mula sa 4th floor ng building. Hinawakan ko ang kamay ng estudyanteng babae. Sobrang lamig nito. Kaya agad namin siyang dinala pabalik sa klinik. Pero wala pang 5 minuto. Bigla siyang nagwala at tinuturo ang bintana ng klinik. Doon, kinilabutan kami sa aming mga nasaksihan. Dahil sa insidente, pinabendisyonan ng mga classrooms. Pero habang sa kabilang banda, isa sa mga silid ng senior high school building na nasa likod lang ng kantin, nagulat ang lahat. May nakita kami mga basang bakas ng paa sa pisara. Paakyat, papunta ng kisame ng kwarto. Pagkatapos ng misa, kinausap ako ng pare. Sabi niya, ako raw kasi ang nakakita. Sinabi ko sa kanya na huwag na naming pag-usapan sa loob ng campus. Sa simbahan na lang, sagot ko. Habang nasa simbahan, tinanong ako ng pare kung paano ko raw binuksan ang ikatlo kong mata na hindi naman daw dapat binubuksan. Sinagot ko ang tanong ng pare. Pumikit lang po ako, Father. At nagdasal. Pero pagmulat ko po, may nakita na po akong isang itim na anino. Ikinwento ko rin kay Father ang tungkol sa Latin na itinuro ng aking lola. Mga dasal o orasyon para pantaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid. Pero sabi niya sa akin, huwag ko na raw babanggitin ang mga salitang yun at huwag ko na raw gagamitin. Sumagot ako sa kanya. Tinuro po sa kanya ng lola ko bilang panlaban. Doon na rin ikinuwento sa akin ni Father ang isang exorcism na nangyari raw sa isang estudyante
na nag-iba daw ng mata, boses, at bigla na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Sabi niya, kapag ganyan ang nangyayari, matatawag na rin itong sanib. Maraming salamat po at dito na po nagtatapos ang aking kwento. Nangyari ito sa isang paaralan dito sa probinsya namin sa Western Visayas.